So One Piece Chapter 1141 full spoiler at ang title nga nito ay An Older Woman. Sa cover page ay pinapanood nga raw ni Ulti na binubugbog ng mga tauhan ni Huso si Page 1 habang talagang galit na galit nga siya at umiiyak. Nagsimula nga ang chapter kay Nami at Road kung saan pabalik na nga sila ng village at dadalhin nga nila yung dalawang giant na injured. Nagre-reklamo nga si Nami dahil sa wala raw treasure sa Castillo at pinapakalma naman siya ni Road dahil baka marinig daw ng mga gwardiya yung mga sinasabi niya. So talagang mukhang pera nga si Nami at yung mga kayamanan nga sa Castillo ang pakay niya. Yun nga lang wala nga silang naabutan dun kahit konti. Meanwhile si Ripley at Frankie naman daw nagpapatuloy sa tour nila sa Treasure Tree Adam. At sabi nga ni Frankie napakarami raw palang makikitang maganda dyan sa puno na hindi niya akalaing makikita niya. So kahit nga tayo mga tol hindi natin akalain na meron nga mural ng mga nangyari sa Void Century ang nakaukit dyan sa Adam Tree. Kaya kahit si Frankie talagang manghang-mangha nga sa punong ito. Dagdag pa nga ni Ripley ang mga giant daw talagang nakatira na dyan sa sanga ng Treasure Tree Adam. Kaya talagang napakayaman nga raw nila sa history. Bigla namang nakakita si Frankie na napakalaking sanga ng puno na pinutol. Kaya napatanong nga siya kung ano ba raw yan. Paliwanag nga ni Ripley meron nga raw village na ang pangalan ay Hagin sa sanga na yan dati. Isang araw nagkaroon ng matinding lightning strike at bigla nga raw nasunog ang sanga. At ang matinding araw sa mga ancient branches na yan pag nasilaban nga raw ito talagang hindi mawala-wala ang apoy. Kaya ang utos nga para hindi na kumalat sa iba pang sanga ang apoy putulin na nga ang buong sanga na ito kasama na ang village. So ayun mga tol, delikado pala talaga kung sakaling magkakaroon nga ng sunog dyan sa Elbap dahil sa napakahirap ng apulahin ng apoy at baka kumalat nga sa ibang sanga ang sunog. At kung maalala nyo ginagawa nga raw prank ni Loki dati ang pagsusunog dyan sa Elbap. Anyway sabi nga ni Frankie talagang mahirap raw yun. Napaka-legendary nga raw ng punong ito pero talagang hindi maiiwasan ang ganun dahil sa napakatanda na ng puno. Sabi naman ni Ripley yung pagkidlat at apoy nga raw ang tanging kahinaan ng Elbap. At mula nga dyan mga tol cut na nga sa Western Village kung saan nakabalik na nga si Nami sa party. At kausap niya na nga raw dyan ang lasing na si Usopp. Tinanong nga ni Usopp si Nami kung saan ba ito galing at hindi niya na nga rin daw makita si Luffy at Roro. So sobrang lasing na nga talaga ni Usopp mga tol at apektado na nga yung pronunciation niya. Sagot naman ni Nami hindi niya raw alam pero maaaring nag-iikot-ikot daw ang dalawa. Meanwhile dumating naman daw ang matandang si Jarol sa mesa kung nasaan si Nami at Usopp. At mula nga dyan parang pinapakilala nga ni Usopp si Nami kay Jarol at yan nga raw ang kanilang genius navigator. At sabi nga lang ng matanda talagang napakaganda raw niyang si Nami. Sagot naman ni Usopp pervert o manyak daw ang matanda at ano ba raw ang tipo nito sa mga babae. Tumawa nga lang si Jarol at sinabi niya nga na ang gusto niya raw ay older woman. At yan na nga mga tol yung nasa title ng chapter na to. At mula nga dyan tumalon nga raw si Usopp at sinampal niya yung espadang nakatusok sa ulo ni Jarol. At dahil dyan talagang nasaktan nga ang elder at sabi nga ni Usopp meron ba raw talagang nag-e-exist na older woman dyan kay Jarol? Yang si Jarol na nga raw ang pinakamatanda sa buong mundo sabay tawa nga dyan ni Usopp. So yun mga tol dahil nasaktan nga si Jarol talagang nakatusok nga sa ulo niyang espada. Deadly nga yun kung iisipin pero bakit kaya buhay pa nga rin siya hanggang sa ngayon? Pumupo naman daw si Nami sa tabi ni Jinbei habang pinapanood nila ang lasing na si Usopp. At sabi niya nga talagang pangarap daw ni Luffy at Usopp ang makarating dito sa Elbap. Habang si Sanji naman daw napansin na nawala nga dyan sa party si Gerd kaya hinanap niya na nga ang babaeng giant. Kat naman kay Road kung saan dinala niya na nga yung dalawang injured na giant kay Gerd para gamutin ang mga ito. Tinatanong nga ni Gerd kung ano ba ang nangyari sa dalawa pero sinusubukan daw na itago ni Road ang totoo. Kaya dahil nga dyan binugbog nga siya ni Gerd. Kat naman kay Luffy at Zoro kung saan nasa baba na nga sila sa underworld at nakita nga nila na talagang matindi nga ang tama ni Loki at nasa near death state na nga raw ito. Sinubukan nga raw agad na i-unlock ni Luffy ang kadena pero dahil gawa nga ito sa Kairoseki nanghina nga siya nung hinawakan niya ito. Mula nga dyan nagtalo na nga si Luffy at Zoro at sabi nga ni Zoro hindi pa raw safe na palayain nila si Loki. Kailangan niya nga raw munang kausapin ito para makita niya kung anong klaseng tao yang si Loki. At mula nga dyan mga tol naglakad nga papalapit si Zoro at sinipa niya nga ang sugat ni Loki. At sa tindi nga ng sipa ni Zoro mga tol talagang napasigaw nga sa sakit ng giant. At mula nga dyan nag-okay nga lang si Zoro at hindi raw peke ang injury niyang si Loki. Sabi naman ni Luffy mukhang mamamatay na nga raw ito. Dagdag naman ni Zoro kung mamatay nga raw yang si Loki yan na nga
nga raw yung kapalaran niya. Sabi naman ni Luffy, masyadong mindaw niyang si Zoro. At mula nga dyan, pumayag na nga si Zoro mga tol na palayain nila mula sa kadena si Loki. Pero mananatili nga raw ang posas nito sa paa. Sabi naman ni Luffy, kailangan nga raw nilang ipagamot si Loki kay Chopper. Pero dahil napakalayo nga raw ng Owl Library, baka meron daw doktor sa village. Sabi naman ni Zoro, kung ganun daw, malalaman ng mga giant na pinalaya nila si Loki at siguradong papalisin na nga raw sila dito sa Elbap. Habang sabi nga ni Luffy, wala nga raw siyang pakialam at kailangan niya nga raw kumuha ng doktor. Dagdag pa nga ni Luffy, kailangan nga raw nilang kumuha ng karne dahil sa wala nga raw ang gagaling kung hindi kakain ng karne. Habang si Zoro naman, napatingin na nga lang dun sa mga hayop na napatay sa tabi niyang si Loki. At sabi niya nga, marami raw karne ang nakatumba doon. Nagalit naman si Luffy, wag nga raw sabihin yun dahil sa magkakaibigan nga raw ang mga yan. At kailangan niya na nga lang daw maghunt ng ibang hayop sa bundok. Sabi naman ni Zoro, pare-pareho nga lang daw ang lasa ng karne. At mula nga dyan, mas lalo ngang nagalit si Luffy. At sabi niya nga, obviously, hindi mo raw dapat kainin ang kaibigan mo. So mukhang yun nga ang dahilan mga tol kung bakit buhay pa ngayon si Chopper. Anyway, pupunta na nga raw sana si Luffy sa village. Pero may bigla nga siyang narinig mula sa kalangitan. At mula nga dyan, nakita nga ni Luffy at Zoro si Harudin at ang crew nito kasama ni si Sanji na pabagsak mula sa kalangitan. At nalaman nga natin mga tol na talagang inamin nga ni Road ang lahat. Kaya dali-dali nga bumaba dyan sila Harudin para pigilan si Zoro at Luffy. At dahil sa talagang nagmamadali nga sila, hindi raw sila gumamit ng normal elevator. Kaya yung isbar nga na sinasakyan nila, bumagsak na nga lang mula sa taas. At mula nga dyan mga tol, sa isang napakagandang double pitch, gumamit nga si Luffy ng Gomu-Gomu no Pusen para tulungan sa pagbagsak sila Harudin. Lumobo nga ng napakalakang katawan ni Luffy at sinalo niya nga ang sinasakyang bangka nila Harudin. Pero dahil nga sa puwersa, tumalbog nga lang ito. Mula nga dyan, nagpasalamat nga sila Harudin dahil sa tinulungan sila ni Luffy. Pero matindi nga raw ang injury ng mga giant dahil sa nangyaring pagbagsak. At sinabi nga ni Harudin na wag nga raw sanang pakawalan ni Luffy si Loki. Nakiusap nga talaga si Harudin, sinabi niyang please Straw Hat at i-reconsider nga raw nito yung decision niya na palayain si Loki. Hindi nga raw dapat nito pagkatiwalaan si Loki. Masyado nga raw itong tuso, marahas at evil at isa nga raw irredeemable villain si Loki. Kilala na nga raw nila ito mula pagkabata at kung may sinabi nga raw itong maganda kay Luffy, siguradong kalokohan nga lang daw yon. Masyado nga raw napakasama niyang si Loki kung saan papatayin niya nga raw ang kung sino na tinawag niyang kaibigan kahapon lamang. At talagang kalaban nga raw yang si Loki ng buong mundo. Pero mula nga dyan mga tol, sabi nga dyan ni Zoro, late na nga raw ng konti ang mga ito. Biglang-bigla nga dyan si Harudin mga tol at sa napakatinding epic double page, makikita nga natin na bigla nang tumayo dyan si Loki. Meron pa nga rin daw itong posa sa kaliwang paa niya. Pero ang matindi nga mga tol, nasa may harapan nga raw ni Luffy si Loki at talagang mukhang galit na galit nga raw ito. Sobrang laki nga raw ng prinsipe ng mga giant at nagmukhang parang langgam nga lang daw si Luffy. At dahil dyan mga tol, lahat nga raw ng membro ng New Giant Warrior Pirates talagang biglang-bigla at napasabi nga sila na yan na nga talaga si Loki. Biglang-bigla nga rin si Luffy mga tol dahil akala niya nga walang malay si Loki. Well, kung tutusin dapat talagang walang malay nga si Loki dahil dun sa matinding injury tinamo niya. Pero maaring dahil nga sa pagtanggal nila Luffy ng Kairoseki, na-activate na nga ang Devil Fruit ni Loki. At ang matindi mga tol, maaring nagtataglay nga siya ng Mythical Zone Devil Fruit. At alam natin mga tol kung gaano katindi ang regeneration ability ng ganong klaseng Devil Fruit. Anyway, nakatingin nga lang daw si Harudin kay Loki habang ang prinsipe nga dinampot ang weapon niya at may masamang ngiti nga ito. At mula nga dyan mga tol, napasigaw na nga lang si Harudin. Tumigil nga raw yang si Loki, wag raw nitong damputin ang Ragnir. At ang meaning nga nun mga tol, Iron Thunder. So napakatindi nga nito mga tol, mukhang may masamang gagawin agad-agad si Loki. So Ragnir nga yung tawag sa weapon ni Loki. Iba nga yun dun sa Mjolnir na sandata ni Thor, pero Iron Thunder nga rin yung meaning. Kaya maaaring kidlat nga rin ang kapangyarihan ng sandatang yan ni Loki. So ayun mga tol, yan nga lang ang nilalaman ng ating full spoiler. Abangan nyo na nga lang ang ating full chapter para sa mas magandang detalye. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!